What's up guys, we're here. So for this vlog, ito na yung huling beses makikita nyo yung Hilux na walang sports bar at saka yung top flip ano. So meron na tayong gagawing bagong setup kay Hyro and abangan nyo na lang yung gagawin natin. Alright, tara na. And off we go to Overland Kings. Finally here at Overland Kings, located at kilometer 15 West Service Road, Bikutan, Paranaque. And sinamahan din pala tayo ng tropa natin na sila Rainer at JL. And a few moments later, sinimulan na nila yung gagawin kay Hyro. So tama kaya yung hula nyo sa last bid? Let's find out. So, yan. Kung tama yung hula nyo, canopy yung ilalagay kay Hyro. And bush tech siya. So mamaya makikita nyo pag nakakabit na kay Hyro ano. And makikita rin yung accessories na kasama nung bush tech canopy. So madami siyang mga accessories, yung mga cupboard, etc. and whatnot. Basta madami. Mamaya makikita nyo mamaya. Ngayon kakabit lang nila. Diba ang gaan? Isang tao lang oh, nagbubuhat. Kayang-kaya. Actually dalawa pag magkakabit. Ganun kagaan siya. Kasi aluminum siya, hindi siya steel. Sinisik lang nila kung may mga awang. And then, yun, bracket na. Ganun kabilis siya guys. Hindi tulad ng iba na medyo, ayun, 3-piece, duduktong-duktong mo pa. Yeah, 1-piece siya. Sure ball na walang leak free talaga. Hindi mo lang kailangan assemble. Yung mga 3-piece ba, nilalagyan nila ng seal yun sa mga duktungan? Tama. After nilalagyan natin ng seal. Dito wala na. Yun. So habang ginagawa nila yan, let's have a quick look around sa shop. So kay Overland Kings, pretty much one-stop shop na siya para sa akin. Meron na yung mga recovery gears, your camping needs, lamps, fan, anything else na related sa overlanding and camping as well. Ano? And meron din silang mga cargo container products, as well as car accessories. Tulad ng mga nakikita nyo dito, mga accessories ng Jimny, as well as mga lighting like PIAA lamps and race or Beto race wheels and backlight. And of course, Overland Kings merch like t-shirt, mug, so, camping light, and etc. Perfect pang uniform sa camping. Hindi na kayo mag-iisip ng susuotin niya. Di ba siya t-shirt na agad. And after that, pinakita naman sa amin yung mga ibang rigs. So ito yung sa loob, may kitchen dito. Tapos ito na pop out yung taas. So doon yung kwarto mo, tapos small living space dito. Cool, manly na slide-in camper. So ito Toyota Tundra. And then the other builds, ayan yung GRS na blue, LC79, may Jimny dito. And then ito yung bago nilang Mammoth na retractable na awning. So mas madaling i-set up. Yung LED light. May ilaw din siya guys. Oh, di ba ganun? Hila mo lang. And then, automatic na din pala yung sa gilid. Alright. Tatama sa puno. But yeah, yun na, ganyan siya. So hindi na siya tulad ng traditional na side awning na kailangan mo ibuka dito, tapos bubuka mo yung pa sa baba, and what not. Ito medyo mas madali-dali nang i-set up. Ayun. Oh, balik mo na siyang ganun. Yung bago natin. Yung mga mo, switchblade. Switchblade. Oh, yun din pala. Hard case din siya guys. Hindi siya soft cover. Sandali lang din isara. Mammoth switchblade. Hard case. Okay siya kung pagod na kayo sa traditional na side awning. Kasi minsan problema tulad nung nakikita niyo sa vlog namin, tinutupi namin, minsan may mga instances na sobra yung dito, so kailangan igugulo mo na naman ulit and then babalik mo. So yun yung kinaganda ng mga ganitong klaseng awning. So yun, kakatapos namin mag-lunch. So meron silang tambayan dito. So okay rin, makikita mo lahat ng mga rigs dito sa baba. Tapos yung ginagawang rig mo. So si Hilux nandun. Finishing touches na lang ginagawa nila sa canopy. And tignan natin mamaya. For the meantime, pinapanood lang namin dito ang ginagawa nila.
Tapos modular yung style yan. So yung kunyari ayaw mo doon, gusto mo lipat dito, gusto mo pasok doon, gusto mo lipat dito. Yun yung purpose ng yung mga railing. So siya lang yung may extruded na railing na ano. Built-in, wala yan. Overland Kings certified. Yeah. And then after that, nag-live lang si Overland Kings where Joel walked through us about the Bushtec canopy. Kel Esteban. Shoutout daw, what's up? Kel Esteban. Sabi na mali itong vlog sa kanya. Team Aurora. Hindi na nga ikaw. Okay. Tuloy mo. Sorry guys, Canvas Table Vlog. If you want to watch the full video, just go to their Facebook Yellow and basket. Instagram page, Overland Kings. Alright, so yan na si Jairo. So thank you kay Overland Kings. I trust them with outfitting the kay Jairo. So Bushtec canopy Kings na quickie pop-up tent, then 270 na Kings. Pakita na lang sa inyo nang naka-set up lahat. Pero all goods na. We're done. Yeah, bigyan ko na lang kayo ng closer look soon. Alright, tara na. At pauwi na din sila ay mga staff ng Overland Kings. Alright. And right after that, tumambay kami kasama sila Kel, JL, and sila Aster and Rainer. So now it's time to take a closer look at the new setup. Well guys, so we're here. So nandito tayo ngayon sa Silangan Blank Space sa Silang Cavite para i-test out yung ating bagong overlanding setup kay Jairo sa Hilux Conquest. So yan, bigyan ko kayo ng malapitan tingin dito sa setup natin. No? So right off the bat, before we start with the RTT, start muna tayo dito sa ating Adventure Kings 270 freestanding awning. So freestanding, wala kang kailangan ilagay na poles dito. Makikita mo naman lahat ng corners niya, lahat ng parang poles niya, walang nakatayong poste. Nakatie down lang siya sa peg, no? And yun, makapal naman yung kanyang tela, parang tulad nung sa awning ko dati. And also, makikita nyo, wala siyang tumatagos ng ilaw sa ilalim. Tulad nung kanina. Kanina mas matirik yung araw, pero ngayon medyo makulit. But yeah, kung titignan nyo dito sa loob, makikita nyo meron diyang zipper. So pwede kang maglagay dito ng enclosure mo, ano? Yung parang wall extension ng awning mo. Pero ito pang 270. And aside from that, yeah, I think that's pretty much it. So sobrang daling i-set up nito compared sa side awning yung tulad nung akin dati. And yun lang masasabi ko talaga, sobrang daling i-set up. Buka mo lang ganoon, stretch mo, tali mo dun sa kabila, and then you're pretty much done. Okay, moving along, ito na yung Bushtec canopy natin. So if I'm not mistaken, isa to sa mga bagong canopies na available dito sa Pilipinas. So what makes this unique? Dahil aluminum siya. So yun yung pinili, yun yung dahil kung bakit siya pinili. So magaan siya,
dahil aluminum nga siya. It weighs about 60 kilograms if I'm not mistaken, compared with the other canopies na steel, and also weighs about 70 to 80 or even more, ano. And also, ang kinagandahan niya is malaki yung kanyang opening. So bukang-buka siya. So unlike with the other canopies na siguro yung parang poste niya dito, ganito yung kinakain, medyo makapal on both sides yun. Ito parang halos end to end kasing laki na ng length ng bed mo, ano. So really good. And also dito sa pintuan niya, wala kayong mapapansin na goma dito. So nandito yung goma niya sa mismong pinto na to, ano. So anong kinagandahan yon? So kapag naglalagay ka ng gamit mo, like example itong ating tour box dito, ikot ko lang siya, di ba, ganyan-ganyan. So nagra-rub or nagkakaroon ng friction dito sa goma. Eh kapag nasira yon, pwede na pumasok yung tubig, pwede na siya mag-leak. So yun yung kinagandaan niya, nandito yung goma. So away from potential damages. And also makikita nyo, meron siyang accessories. So si Bushtec madami siyang accessories, pero hindi ko nilagay lahat. Ang nilagay ko lang ay itong patungan, yung lagay ng mga utensils natin, baso, platen, whatnot, cupboard, and then half box. And of course yung table natin, yan, meron siyang sabitan dyan sa loob, which is ito yun. So yung table niya, aluminum, then meron siyang cover na may mga pouches. Pwede nyo lagay yung susi nyo dyan, o kaya yung mga phone nyo, ano, yung mga bagay na ayaw nyo ipato sa mesa, small items. Yan yung ating Bushtec canopy. Ito naman yung sa likod niya, pakita ko na rin sa inyo. So yan, makita mo maluwag siya, madali lang siya ikabit, naka-bolt lang yan on 4 sides. And ang binutas lang nila dito ay yung bed liner. So wala pong bubutasin sa mismong bed. So walang bubutasin sa bakal. And kung makikita nyo dito sa loob, mayroon siyang sabitan. So meron siyang rail dito, 4 na rail. So pwede ka maglagay ng mga ibang accessories mo dyan. Tulad nung sa lalagyan ng table natin, yan, naka-bolt siya dito sa rail na yan. So that's a quick closer look ng Bushtec canopy. And of course, meron niyang lock at susi yan. So pwede mo siyang ilak, ano. Yeah, and finally yung ating rooftop tent. So this is the Adventure King Squeaky pop-up tent. So sobrang dali lang din niya i-set up, kayang-kaya ng isang tao, no? So 4 lang yung i-unlatch mo, and then tulakin mo na siya pataas, and you're pretty much good to go, no? So bigyan ko kayo ng closer look dito sa loob. Alright, so binaba namin kasi yung pinto kasi akala namin naambon. But yan, ito yung loob niya. Pwede ka magsiksik siguro ng mga 3 tao na kung medyo mapayat. Pwede ka magsiksik ng 3, pero usually pang 1 or 2 person lang siya na RTT, ano. So yan, makikita nyo makapal din yung fabric niya. Eh, may mga sabitan, pati yan. May mesh screen din bawat bintana or pinto. So mesh, then yung actual na waterproof cover niya, ano. Yan. And aside from that, makapal din yung mattress niya. Natatanggal din yan. So kung in case na lalabahan nyo or whatnot, pwede nyo gawin, ano. And yung kanyang mga hinges ay covered ng tela. So hindi pangit tingnan, ano. So ito yung sinasabi ko, yun lang, wala lang siyang insulation dito. So kapag nabilad sa init, mainit talaga dito sa loob, ano. What else? Meron din siyang lalagyanan ng gamit dito. So pwede nyo ilagay yung mga phone nyo, keys dyan, ano, para hindi siya nakakalat dito sa higaan. And 2 windows magkabilaan. So ito pwede mo rin i-set up kahit saan. So hindi mo na kailangan problemahin kung saan mo itatapat yung pinto, kasi magkabilaan yan, pwede mong gawing pinto, ano. Ayan. So that's pretty much it, yung Adventure King Squeaky pop-up tent. Meron din palang zipper yan dito sa gilid. I'm not sure kung nakikita nyo. Siguro yan para kapag kailangan nyo siyang linisan and whatnot. Tapos ito yung poles ng kanyang nung sa pinto. So susuksok lang siya dito sa may butas. Asan yung butas? Ito. Yan, o. Suksok mo siya dyan, tapos i-hook mo to dito, no. So yun, binaba namin yan kasi akala namin naambol. But yeah, that's a quick tour nung Adventure King's Squeaky pop-up tent. And syempre yung ladder niya, and dito mo siya sinusuksok para hindi siya gumalaw-galaw at matanggal sa pagka-mount niya, no?
Actually dito pala nilalagay yun yung butas, so para nakababa pa rin to. Oh well, but yeah, yan na yung Adventure Kings quickie pop-up tent. Alright, so that's pretty much it with the quick look around sa overlanding setup natin dito sa Hilux, ano. So yan, ang masasabi ko lang talaga, initial thoughts is sobrang bilis niyang i-set up. So kayang-kaya ng isang tao, under 10 minutes may camp ka na. Kung dalawa kayo, kung sanay na kayo, siguro under 5 minutes naka-set up ka na ng camp mo, ano. So yun yung kinagandahan ng gantong setup. Lahat na sasakyan mo na, hindi ka na magbababa ng gamit o hindi ka na mag-unload ng masyadong madaming gamit at magse-set up sa labas ng sasakyan mo, lahat nandito na. So yun, pinaka big pro niya talaga is the setup. Sobrang dali talaga yung setup. So yeah, that's pretty much it. Thank you sa Overland Kings for setting up my overlanding rig. And as I've mentioned doon sa car camping anniversary vlog namin sa Camp Hiatus, abangan nyo na yung mga susunod naming adventures. So bigger adventures, kasi ganito na yung setup natin. We're going on overlanding trips. So malayo na yung pupuntahan natin. Syempre, pupunta pa rin kami sa mga ganitong campsite, yung malalapit, so to enjoy time with our friends and whatnot. Pero yun nga, we're going further. That's basically it. We're going further and bigger. Pupuntahan namin yung mga iba't ibang magandang destinasyon dito sa Pilipinas, ano. So yeah, that's pretty much it. Sana na-enjoy nyo yung vlog na to and nakatulong rin sa inyo, lalo na kung nagsiset-up rin kayo ng overlanding rig nyo. Don't forget to like and share this, and don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet. So yeah, once again, thanks for watching and see you on the next vid. Bye.